Yung investigation should really dig deep into what's behind itong attempt nitong si Calalo to bribe Congressman Leviste. Okay. There must be a powerful contractor behind this, and we have to find out. Kasi kung ganyan ang nangyayari, di ba sa Bulacan ganun din, parang yung sindikato, yun ang mismong district engineering office. So sila na yung nagpe-pedal ng mga projects sa mga suking contractors. Pero somebody, yung tinatawag nating funder o yung sponsor ng insertion, yun ang nagmamanipulate. Mga kababayan, think about it. Pag-isipan nyo. Ang weird Ang weird ng timing kasi ni District Engineer. Alam niya na mainit ang usapin tungkol sa flood control. Pero bakit siya naglakas loob na i-bribe si Leviste? Hindi lang buwis buhay, buwis karir. Imagine, tanggal siya ngayon sa DPWH. Di ba? Merong ang DPWH district engineer. Well, at the very least, we can say na nag-attempt na i-bribe si Congressman Leandro Leviste. Si Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, is a neophyte congressman. Sabihin, bago pa lang siya. Ang nanay po niya ay isang batikang senador. Ang nanay niya ay si Senator Loren Legarda. So, nilapitan nga nitong DPWH engineer, etong si Congressman Leviste, at sinabi, siya daw ay rumerepresenta sa mga kontraktor. Ngayon, dahil nga nabisto siya ni Leviste, in-entrapment. Si Leviste played along, nung nagkaroon na ng exchange, nung binigay na yung pera, ayun, naglabasan ng pulis. At inaresto itong DPWH district engineer na ito. DPWH engineer nabbed for 3.1 million peso bribe attempt on Batangas lawmaker. Ayan. A government engineer was arrested in an entrapment operation after allegedly attempting to bribe Representative Leandro Leviste, Batangas 1st District Representative, with around 3.1 million pesos in cash to stop a probe into anomalous projects in the district, according to the Batangas police. According kay Leviste, ang usapan daw na sinabi sa kanya, ibibigay daw sa kanya ang total of 360 million pesos. At ang 3.1 million pesos ay pauna pa lang. Itong 360 million pesos ay hango sa 10% ng total awarded budget na umaabot ng 3.5 something billion pesos. Oo. Na-mention ko na ho ito. Na parang parang familiar yung numero na 3 something billion pesos. Kasi naalala nyo nung kumalat po itong Bicam insertions ni Chis Escudero. May something ho dyan. Kasama ho kasi dyan ng Batangas. Ayan 7.3 billion pesos ang insertion ni Chis Escudero sa Batangas. Ngayon, mga kababayan, yung po bang numero na 360 million ay hango sa flood control? Mukhang hindi. Alam nyo kung bakit? Kasi ang sabi din sa insertion, 813 million lamang ang budget sa flood control. So ngayon, Coach Jared, baka natatanong nyo, so saan kinuha yung 360 million na 10% daw ng awarded project ng DPWH? Sa roads, mga kababayan. Ang total allotted budget para sa kalsada ng Batangas, according sa insertion ni Chis Escudero, ay nasa 3.584 billion pesos. Ano po ang 10% ng 3.6 billion pesos? 360 million. Oh my God! Nagulat din ako dito sa sinabi ni Senator Ping Lacson. Sabi, a powerful contractor could be behind the alleged bribe try on Batangas Solon, sabi ni Senator Ping Lacson. A powerful contractor must be behind the alleged attempt by a department of DPWH engineer. Okay, and we have to find out, sabi ni Ping Lacson. Pero ito yung pinaka-telling sa kanyang mga sinabi. Lacson said that while district engineers peddle projects to favored contractors, it is the funder or the sponsor of the inserted allocation in the national budget who manipulates the procurement. So, ibig
sabihin, mga kababayan, sinasabi ho dito ni Senator Ping Lacson, oo, yung district engineer ang pumipili ng kontraktor. Totoo naman yun. Yung bidding nagaganap yan sa DPWH Regional Office. Ganyan ho talaga yun. Pero, yung funder or yung kung sino yung naglagay ng budget sa loob ng General Appropriations Act ang nagmamanipula ng procurement. Ibig sabihin, sila yung bibili ng materyales. Nagmamanipula ng materyales. Ganun pala yun. Panoorin natin yung interview ni Senator Ping Lacson. Lumakas ang naunang teorya ni Senator Panfilo Lacson na malaki ang papel ng mga district engineer sa korupsyon na nagre-resulta sa mga substandard kung hindi man ghost flood control projects dahil sa pagkakahuli kay Batangas District Engineer Abelardo Calalo. This reinforces my theory do sa aking privilege speech na parang yung mga DPWH officials, at least at the district level, relegated na sila sa parang legmen or bagmen na mga powerful contractors. Why? Bakit yung district engineer, si Calalo, mag-o-offer ng bribe kay Libiste? Kaya panukala ni Lacson dapat panglaliman ang investigasyon sa tangkang panunuhol ni Calalo kay Batangas 1st District Congressman Leandro Liviste. Anya, tiyak na mayroon pang mas makapangyarihan na nasa likod ng modus sa flood control projects. Ayon kay Lacson, kailangang matukoy kung sino ang funder o sponsor sa insertion ng budget para sa proyekto. Yung investigation should really dig deep into what's behind itong attempt nitong si Calalo to bribe Congressman Libiste. Okay. There must be a powerful contractor behind this, and we have to find out. Kasi kung ganyan ang nangyayari, di ba sa Bulacan ganun din, parang yung sindikato, yun ang mismong district engineering office. So sila na yung nagpe-pedal ng mga projects sa mga suking contractors. Pero somebody, yung tinatawag nating funder o yung sponsor ng insertion, yun ang nagmamanipulate. Mga kababayan, think about it. Pag-isipan nyo. Ang weird Ang weird ng timing kasi ni district engineer. Alam niya na mainit ang usapin tungkol sa flood control. Alam niya mainit ang mata ng DPWH. Alam niya mainit ang mainit sa mata ang mga contractor. Alam niya lahat yan, pero bakit siya naglakas loob na i-bribe si Libiste? Saan siya kumuha ng lakas ng loob para mag-out na suhulan si Leandro Libiste? Hindi lang buwis buhay, buwis karir. Imagine, tanggal siya ngayon sa DPWH. Di ba? There's something bigger that's happening. Mukhang may naglilinis ng bakuran. Mukhang merong gustong hindi mapansin. Mukhang nagtanim ng fall guy ang kung sino man na nasa likod nito. Para ilayo sa kanila yung sisi. Para mapunta sa DPWH yung sisi. Kasi nga naman, mga kababayan, ganito yan eh. Let's say, ikaw yung funder. Sabihin natin, ikaw yung nagpondo. Ikaw yung naglagay sa batas. Ikaw yung nag-insert ng budget. Kung ikaw yung funder, gusto mo mailayo sa sarili mo yung issue. Ang gagawin mo, maglalagay ka ng tao na pwedeng sisihin ng taong bayan. In this case, si DPWH engineer. Kasi isipin ng mga tao, ayun na pala eh. So si DPWH pala talaga yung kurakot. Hindi si LGU, hindi si congressman, hindi si senador. Kasi ayan, huli eh. Ang sisisihin ngayon, si contractor tsaka si DPWH. Hindi tapos ang boxing. Tapos dahil si DPWH ay nasa ilalim ng executive, titirahin si Bonoan bilang secretary. Pag tinira naman si Bonoan, sino ngayon ang ultimate na sasabihin? Hindi, kasalanan din to ni PBBM eh. Bakit? Command responsibility. Naririnig nyo na ba sa mga DDS yan? Kasi ako, kanina may nabasa akong 3 article na sinasabi kasalanan to ni BBM. Nagaling sa mga DDS.